Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang My Hero Academia 2 Heroes. Halina't simulan na natin. Noong nakaraang panahon, isang pagnanakaw ang naganap sa kasino na lubhang nagdulot ng kaguluhan. Isang suntok ang pinakawalan ng batang All Might. Habang bilang isang exchange student sa California, hinabol nila ang magnanakaw sa pagtatangkang pagtakas nila. Tinutulungan siya ng kanyang kaklase at kaibigan na si David Shield, isang siyentipiko at nakipagtulungan sa kanya upang magdisenyo ng kanyang mga suit. Nang magapi nila ang kriminal, namangha ang mga tao sa taglay na lakas niya at ipinakilala ni David siya sa kanila bilang si All Might, na nagsisimbolo ng kapayapaan sa mundo. Sa kasalukuyan, sinama ni All Might si Asuko Midoriya sa Island, isang isla ng lungsod, bilang tugon sa isang imbitasyon. Nang makarating na sila sa Island, pinagkaguluhan si All Might ng kanyang mga tagahanga dahil sa sobrang sikat nito. Maya-maya ay dumating si Melissa, siya ang anak ni David, at siya din ang nagpadala ng imbitasyon kay All Might upang sorpresahin ang kanyang ama. Nakilala din niya si Asuko at nakita nga niya ang mga peklat nito sa kamay. Dito nga ay nagulat si David nang makita muli niya ang kanyang kaibigan at talagang natuwa siya sa kanilang muling pagsasama. Hindi nagtagal si All Might ay naabot na ang limitasyon niya dahil sa kanyang karamdaman at nag-aalala si David na baka hindi na magampanan ni All Might ang kanyang tungkulin bilang simbolo ng kapayapaan. Samantala, ipinakita ni Melissa kay Asuko ang modernong kagamitan ng kanilang isla, at sa hindi inaasahang pagkakataon nakita ni Asuko ang kanyang mga kaklase mula sa Class 1A, na lahat ay naimbitahan sa isla para sa iba't ibang kadahilanan. Napansin ni Asuko ang isang pagsabog sa malapit at tinungo ito, sa paniniwalang maaaring ito ay isang uri ng krisis. Nagulat siyang pumasok sa atraksyon na Villain Attack kung saan tinalo ni Eijiro Kirishima ang ilang robot sa loob ng 33 segundo para sa ika-8 pwesto. Nandyan din si Katsuki Bakugo, nililinis niya ang kaganapan sa loob lamang ng 15 segundo at tumalon sa unang pwesto. Napansin ni Eijiro si Asuko at ang iba pa niyang mga kasamahan na nanunood mula sa stand. Natural na inis sa itsura ni Asuko, tumalon si Katsuki sa kinatatayuan at sumigaw sa kanyang mukha. Habang gumagawa ng eksena si Katsuki, si Asuko ay sumunod sa atraksyon ng Villain Attack pagkatapos natuyain ni Katsuki na gawin ito, at nagawang maka-score ng pangalawang pwesto sa oras na 16 na segundo gamit ang full cowl sa 5%. Napansin ni Melissa na ang mapanirang kapangyarihan ni Asuko ay halos kapareho kay All Might's, bagamat nililimitahan niya ang kanyang kapangyarihan. Pinuri ni Ochako at Tenya si Asuko para sa kanyang pagganap, na lalong nakakainis kay Katsuki. Isa pang UA na mag-aaral ang gumawa ng isa pang sorpresang atake, na nagpapakita na clear ni Shoto Todoroki ang kaganapan sa loob ng 14 na segundo at nakuha ang unang pwesto gamit ang kanyang yelo. Agresibo niyang sinisigawan si Shoto at tinanong siya kung bakit siya nandito. Ipinahayag ni Shoto na inimbitahan siyang kumatawan kay Endeavor at hindi pinapansin ang mga komento ni Bakugo. Namamangha si Melissa sa lahat ng mga batang bayaning ito sa paligid niya. Pinupuri niya ang mga mag-aaral sa UA dahil sa kanilang mga kahangahangang talento. Matapos masiyahan sa mga kaganapan sa isla, iniimbitahan sila ni Melissa sa isang formal na selusalo na gaganapin ngayong gabi, kasama ang lahat ng mga bayani. Bago ang party, ipinagtapat ni Melissa kay Asuko na siya ay quirkless, isang revelasyon na ikinagulat niya dahil ganun din siya dati na quirkless, kaya nalungkot si Asuko para sa kanya. Pagkatapos ay pinakita niya sa kanya ang imbensyon na isang full gauntlet, isang mechanical na arm device na nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang buong potensyal ng kanyang quirk nang hindi pagkakaroon ng anumang pinsala sa kanyang kamay. Samantala, sa nagaganap na salo si Wolfram kasama ang grupo nito na isang teroristang kontrabida na palihim na dumating sa isla, na kinokontrol ang sistema ng seguridad ng isla sa panahon ng party at nagbanta na papatayin ang mga residente kung kikilos ang mga bayani. Iginapos ng mga kriminal ang lahat ng bayani pati si All Might. Napansin ng grupo ni Asuko na tila may kakaibang nangyayari at nagtataka naman si Melissa kung bakit ang buong isla ay nasa mataas na antas ng pag-alerto. Inihayag ni Asuko na kailangan nilang pumunta sa party dahil naroon si All Might. Kinuha si David at ang kanyang assistant na si Samuel Abraham, at ginawang hostage upang pasukin ang vault ng isla. Si All Might ay malapit na maabot ang kanyang limitasyon, na ikinatatakot niyang madiskubre ng lahat ang kanyang kalagayan.
nakita ni All Might si Azuko at ipinaalam niya sa kanila sa pamamagitan ng quirk ni Kyoka ang nangyayari sa buong isla, at pinaalis sila sa lugar. Nag-usap ang grupo sa kanilang magiging plano. Nais man nilang tumulong ngunit wala silang lisensya upang labanan ang mga kriminal, ngunit nagpasya si Azuko na ililigtas niya ang lahat. Dahil dito sila ay nagpasyang tulungan si Azuko sa kanyang layunin. Si Melissa ang nanguna sa kanila kung saan sila dadaan patungo sa tuktok ng gusali kung nasaan ang control system. Nang matuklasan ng kalaban ang kanilang presensya, nag-deploy si Wolfram ng mga puwersa upang pigilan sila. Nagtago sila Azuko upang hindi sila makita ng kalaban hanggang sa dumating sina Bakugo at Aijiro. Inatake sila ng kalaban at buti na lang ay napigilan ito ni Shouto gamit ang yelo. Napilitan ng grupo na labanan ang kriminal at napilitan silang maghiwalay. Naiwan sina Shouto, Bakugo at Aijiro sa 80 palapag upang labanan ang dalawang kriminal. Nakarating na nga ang grupo ni Azuko sa 130 na palapag ngunit nakabantay doon ang mga security robot. Dahil ito lamang ang daan patungo sa itaas ng gusali, nagtulungan si Lida at Kaminari na nagpalabas ng 2 milyong boltahe ng kuryente ngunit hindi ito umepekto sa mga robot. Dahil dito ginamit ni Azuko ang gauntlet na ibinigay ni Melissa at napatalsik niya ang mga robot nang hindi nasasaktan ang kanyang kamay, sa isang silid kung saan ay nakasalubong nila ang mga robot at hindi nila maaring labanan ito dahil masisira ang security system, kaya nagpaiwan sina Momo, Kyoka, Mineta at Lida upang harapin ang mga robot. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng estudyante at kriminal hanggang sa matalo nila ang dalawang kriminal, sina Yuraroka, Melissa at Azuko naman ang magpapatuloy patungo sa tuktok ng gusali. Gamit ang quirk ni Yuraroka pinalutang niya si Melissa at Azuko upang maabot ang tuktok. Ngunit bigla na lamang dumating ang mga robot at handang atakehin sila. Buti na lang ay dumating sina Bakugo, Aijiro at Shouto upang pigilan ang mga robot. Gamit ang kanilang quirk tinulungan nila si Azuko na makarating sa tuktok. Sa tuktok ng tore, natuklasan nila na sina David at Samuel ang nagpasimuno ng kaguluhan sa gabi. Nag-hire sila ng mga pekeng terorista upang magdulot ng kaguluhan upang makuha ang kanilang pinakadakilang imbensyon, na isang headset na nagpapalakas sa kapangyarihan ng quirk ng isang tao. Kinumpista ng mga sponsor ang proyekto dahil maaari itong magdulot ng kaguluhan. Nais ni David na ibigay ito kay All Might para mapanatili niya ang kanyang tungkulin bilang simbolo ng kapayapaan. Gayunpaman, dumating si Wolfram at ipinahayag na siya ay isang tunay na kontrabida. Ginamit niya ang kanyang quirk upang igapos si Azuko ng bakal. Inupahan siya ni Samuel upang kunin ang headset para sa kanyang sarili. Ninakaw niya ito at binaril si Samuel at David. Nakatakas si Azuko at biglang umatake, habang si Melissa ay tumakas upang ibalik sa normal ang mga security sa buong isla. Dahil dito nakalaya na si All Might, kinidnap si David ni Wolfram at tumakas sa rooftop gamit ang helicopter. Hinabol ni Azuko ang kriminal at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigtas si David ngunit nabigo siya na pigilan si Wolfram. Buti na lang ay dumating si All Might at pinigilan ang helicopter sa pagtakas at nailigtas si David. Pagkatapos ay ginagamit ni Wolfram ang quirk amplification device upang palakasin ang kanyang kapangyarihan, na lumilikha ng isang higanting metal na katawan kung saan nakakulong si David sa loob. Nadaig niya si All Might at ipinahayag na nabigyan din siya ng karagdagang quirk ng arch nemesis ni All Might, ang All for One, na gustong masangkot para i-demoralize si All Might. Dahil kulang ang lakas ni All Might para talunin si Wolfram ng mag-isa, pumasok si Azuko para tulungan siya. Hindi nagtagal ay dumating na ang iba pang estudyante para tumulong sa kanilang laban. Lumakas ang loob ni All Might at nagpatuloy upang atakihin si Wolfram. Ngunit masyadong malakas ang kalaban at nagawang mapigilan si All Might. Hindi napigilan ni Azuko ang kanyang nakikita at agad na iniligtas si All Might sa pamamagitan ng isang suntok. Nagpa siya ang dalawa na magtulungan at mabilis na tumakbo patungo sa kalaban. Bumuo ng malaking metal si Wolfram upang umatake. Pinagsama naman ni All Might at Azuko ang kanilang 1-for-all para sa kanilang pag-atake upang talunin si Wolfram. Isang atakeng tinatawag na Plus Ultra ang tuluyang ikinawasak ni Wolfram. At nakikita ni David si All Might sa katauhan ni Azuko, habang ipinagdiriwang ang mga estudyante sa kanilang tagumpay, sinasalamin ng All Might at David ang mga taong tulad ni Melissa at Azuko na magiging susunod na henerasyon ng mga bayani at kung paano magiging ligtas ang mundo kahit na nawala na ang quirk ni All Might. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.